Sa isang relasyon, alam nyo, ang pagiging malambing at sweet at romantiko ay hindi ibig sabihin na puro S lang at yun lang dapat ang gagawin. Hindi ganon. Pwede kang magpakita ng pagiging romantic ng walang S. So, ang topic natin for today, mga romantiko na mga bagay-bagay na pwedeng gawin na walang S. So, kung ikaw ay nasa isang relasyon or nagbabalak na magkaroon ng jowa, panoorin mo ang video na ito. So, without further ado, so, alamin na natin ang mga romantiko, mga bagay na pwedeng gawin kahit walang S. Number 1, ito, yung calling your partner with sweet names or endearments. O, di ba? Example, yung mga salitang honey, salitang sweetheart, darling, love, o di ba? Yan. Tawagin mo yung partner mo ng mga ganyang mga bagay-bagay. Mga endearments, ika nga. Kasi alam mo, napakalaki ang effect niyan sa inyong relasyon kapag binabanggit mo ng ganyang mga endearment ang kapareha mo. Napakatamis yan sa pandinig ng partner mo. O, di ba? So, hindi lahat ay puro S, ganun na lang, di ba? Ito yung mga pananalita na gustong-gustong marinig ng partner mo na sobrang sweet at romantic sa pandinig ng dalawang nagmamahalan. O, di ba? So, ayan po ang number 1. Number 2, ito, cooking together. Itong mga activities na ito, nagbabanding kayo. Yung mga ganitong mga banding time nyo sa pagluluto, alam nyo ba na nalalaman nyo ang mga skills ng bawat isa? O di ba? So kung marunong magluto yung isa, edi at least natuturuan yung partner niya o kaya nagtuturuan kayo kung paano magluto, di ba? So yung mga romantic moments na yan, yung band nyo dyan ay mas napapalapit kayo sa isa't isa. Aside from yung bonding moment nyo, afterwards ay mabubusog pa kayo. Eh di ba? Di ang saya-saya. Wow. So, yan ang isa sa mga pwedeng gawin na hindi lang S, di ba? Yan ang mga romantic hobbies or moments na pwedeng maaring gawin ng bawat magkarelasyon, mag-partner. So, ayan po ang number 2. Number 3, going out for walks or picnics. Sa mga mahilig sa mga outdoors, o mahilig sa adventure, ito yung mga magagandang pwedeng gawin, di ba? Kapag nasa labas kayo, nasa open area kayo, di ba? Napakaaliwalas. Yung fresh na hangin, yung malayo kayo sa mga maraming kaguluhan, o di ba? Tapos kayong dalawa lang, o di ba? Napaka-sweet ng bonding nyo. Yung moment na yan ay siguradong i-cherish nyo forever. Subukan mong ayain yung partner mo. Kung mas matatagalan kayo, edi magbaon kayo ng kahit anong pwedeng kainin, di ba? O pag malayo na kayo, kung saan man yung pupuntahan yung magandang lugar na yan, pwede kayong mag-settle doon for a moment, tapos doon kayo kakain. Mag-picnic kayong dalawa. Di ba? Napaka-romantic na idea para sa mga mag-partners, magka-relasyon, at sa mga magjojowa. So, ayan po, ang number 3. Number 4, ito yung holding hands while walking. Yung paghawak nyo ng kamay ng bawat isa, holding hands, iba ang dulot na happiness yan sa bawat isa. Alam niyo kung bakit? Kasi yung pagdikit ng mga kamay nyo, iba na ang dulot na kaligayahan yan, di ba? Yung pagdikit pa nga lang ng balat nyo kapag nagkakasagian kayo, ibang kuryente na ang nararamdaman nyo, di ba? Eh, how much more kung nag-holding hands na kayo, di ba? Napaka-sweet yan. Yung mga ganyang mga maliliit lang na bagay, minsan, yan yung mas naaalala natin ng matagal na panahon, di ba? So yung mga ganyang sweet little moments, gawin nyo at siguradong maaalala nyo lagi yan. At yan ang tatatak sa inyong mga memories. Number 4. Number 5. Ito, yung singing songs together. Ito naman para sa mga mag-partner, magkarelasyon na mahilig kumanta. Di ba? Sa ating mga Pilipino, di ba? Napakahilig natin kumanta. Kahit medyo wala sa tono, banat ng banat yan. Basta mailabas natin yung angking talento. Napakaganda ito na pagbanding ng dalawang
magkasintahan, di ba? So, kumanta kayo. O, sa mga ganyang mga ginagawa nyo, mas nailalabas nyo yung nararamdaman nyo sa bawat isa, lalong-lalo na kapag yung kinakanta nyong dalawa ay yung mga paborito nyong mga love songs, di ba? Wow! Parang mas lalo kayong mai-in-love sa bawat isa. So, ayan, yung mga ganyang mga bonding moments na yan, sigurado na ibang level ng pagmamahalan ang mas lalong maidudulot niyan sa inyo bilang magkasintahan, magpartner, magkarelasyon, di ba? Number 6, eto, sulatan mo ng isang love letter. Oh! Uso pa ba yan? Sa panahon ngayon na talagang napakabilis ng mga ways of communication, mga chat, messages, video calls, napakabilis, di ba? Parang nawawala na yung thrill kasi lahat ay sobrang napakabilis, di ba? Eh kung ibahin natin ngayon, sa panahon ngayon na ganun kabilis ang pakikipag-usap sa tao, i-surprise mo yung kasintahan mo, yung partner mo, sulatan mo ng love letter, di ba? Kapag na-receive na yan, wow, totoo ba ito? Sa panahon ngayon, meron pa bang gumagawa nito? Kapag natanggap niya yan, matutunaw ang kanyang puso. Di ba? Yung liham na yan, i-cherish na yan forever. Iba talaga ang dating kapag handwritten, di ba? Meron talagang effort yan. Nakita mo yung paano ginawa, maging iba. Yung mga ganyang mga bagay, sobrang sweet yan. Kapag nakatanggap ka ng ganyan, ay may kilig factor, di ba? So ayan po, ang number 6, number 7, bigyan mo siya ng gift. Alam nyo, yung pagbukas pa lang ng gift, meron kakaibang pakiramdam yan eh. Kasi hindi mo alam kung ano yung laman ng regalo na yan sa iyo, di ba? So, yung alam mo na galing yan doon sa kapareha mo, o di ba? Wow, kinikilig ka na. Yung tipong parang na-excite ka na, di ba? Halo-halong emotions of happiness ang nararamdaman mo, o di ba? So, yung mga ganyang mga simple efforts na yan ay talagang sobrang nagbibigay ng kasiyahan at nararamdaman mo yung pagmamahal ng partner mo dyan. Napakasweet isipin, di po ba? Mura man yan, mahal man yan, ang nagpapasaya doon sa tao ay yung thought, yung emotions na kaakibat ng regalo na yon. Yon ang mahalaga sa pagtanggap ng regalo. Number 7. Number 8, ito yung giving each other a massage. Kadalasan pa naman, kapag ganito ang ginagawa nyo ay madalas ay yun ang patutunguhan nyo, yung S, di ba? Pero kahit walang S, kapag ginawa nyo ang massage, imamasahe mo yung partner mo, imamasahe ka rin niya, yung pakiramdam na yon ay sobrang nakaka-relax physically at yung bond nyo sa bawat isa ay mas lumalalim. So, literal na talagang mararamdaman mo ang affection ng bawat isa kapag ganyan. Pero yan ang the best na way na kayo ay magiging romantiko sa bawat isa, maging sweet, maging ipakita yung paglalamig nyo sa ganyang mga bagay. So ayan po ang number 8. 2,000 years later. So ayan po ang mga bagay na pwedeng gawin ng walang S. Diba? So sana ay nagustuhan nyo ang ating topic for today. Next story time, don't forget to subscribe.